Okay? Again, good morning, good day, good afternoon, buenos dias. Okay, simulan tayo. Continue lang natin yung discussion natin about noise and noise analysis, and this time, proceed tayo sa computation related sa noise. And this problem is about shot noise. Okay, last time discuss natin kung ano ba yung shot noise. Okay, ito. Solve natin ang problem related to shot noise. Okay? A diode noise generator is required to produce 10 microvolts of noise in a receiver with an input impedance of 75 ohms, resistive and noise power bandwidth of 200 kHz. What must the current through the diode be? Okay, nahanap natin is current through the diode. And take note na yung formula natin sa shot noise ay IN is equal to square root of 2 Q I DC 1 width. Okay. Wherein yung IN is yung shot noise o noise current. Okay. Noise current yan. Yung Q ay charge ng electron which is 1.6 times 10 to the negative 19 coulombs. Yung IDC ay yung current na nag-pass through sa diode mismo. Okay, hindi ito yung supply diode. Ay, supply current sa diode. B is bandwidth. Take that nga pala na sa ibang materials o ibang book, hindi IDC yan. Okay. Basta sa formula na to, kahit ano pang variables o representation gamitin dito, yung part na yan ay ang current na nagdumadaloy sa diode. Okay? Ang nahanap natin is current through diode. Therefore, ang hinahanap natin na to ay ito, yung IDC. Yan yung hinahanap natin na yan. Ngayon, ito hinahanap natin, constant tong Q. Meron tayong bandwidth, which is yung 200 kHz. Ang kailangan na lang natin ay yung IN o yung shot noise o current noise. Pero wala tayo. Sa problem, wala, no? Pero merong given na 10 microvolt na noise. At yung 10 microvolt na to, ito yung noise voltage. Okay. Noise voltage. And then may 75 ohms tayo na resistance. Okay? Sabihin, ito yan. Take that na input impedance siya kasi ito yung magpa-pass through o dadaan dito sa na-produce na sa diode na yun. Okay? Pero nga, for maximum power transfer, dapat pareha siya ng resistance, yung input saka yung sa output. Kaya assume natin na parehas yan kaya 75 ohms. Therefore, ang kailangan natin yung noise current. At ang makukuha natin yung noise current, okay, natin dito, yung noise current ay equal sa BR. Okay. BN. Okay. Weir. Ohms law. Okay. Meron tayong noise na 10 microvolts at yung current na 75 ohms. Therefore, pag sinolve natin yan, 133 nanoampere. Okay, pakisolve, paki-double check. Therefore, ito na yung IN natin. Substitute na natin, 133 nanoampere is equal to 2 times ng Q. Yung Q is 1.6 times 10 to the negative 19. Then, hinahanap natin yung IDC o yung current na nagpapass through sa diode. And then, ang bandwidth natin is 200 kHz. Okay. Be careful sa mga unit. Yan, madalas yung nagkakamali. Therefore, either na transpose, o kaya using ang makapangyarihan na shift solve, makukuha natin yung IDC o yung current na nagpass sa diode. Pag pinindot na yan, parapap, 27.64 microampere. Therefore, yan yung current na nagpass sa diode. Again, papakita natin sa circuit. Meron tayong noise voltage source dito. Okay, na 10 microvolts. Then,
Tapos merong resistor na 75 ohms. Then meron diode, hindi sinabi kung ano value. Okay. Tapos ang produce ng circuit na to is 200 kilohertz. Then yung nag-pass through na diode ay IDC. At yung IDC na to, ito yun. Yung IN, yung noise na na-produce dito sa loob ng diode. Therefore, kung kabuuan ito ng isang circuit, yung 27.64 microampere na yun, idadagdag pa siya doon sa ibang noise na pwedeng ma-encounter na itong circuit. Okay? Kaya, yan yung shot noise, yung formula. Formula natin, again, shot noise is equal to square root of 2Q IDC times bandwidth. Okay? Okay? Next problem. A receiver has a noise power bandwidth of 10 kHz. Noise power of 10 kHz. A resistor that matches the receiver input impedance is connected across its antenna terminals. Okay? What is the noise power contributed by the resistor in the receiver bandwidth if the resistor has temperature of 27 degrees Celsius? Ay, ang hinahanap natin is noise power. Okay? Given, yun daw, bandwidth na na-produce sa noise power ay 10 kHz. Okay? Okay, bandwidth. Resistor, may binanggit na resistor pero walang value. Kasi wala namang kinalaman yung resistor sa noise power. Then, another given is 27 degree, ay, degree yan, sorry, Celsius na temperature. Ang hinahanap natin is noise power. Again, yung noise power na to, ito yung thermal noise. At ang formula natin sa thermal noise ay, unit ay watts. Okay? Solve natin. May formula natin sa noise power. Noise power is equal to KTB. Okay? Where E yung K is Boltzmann constant. Boltzmann constant. Boltzmann. Okay. At ang value ng Boltzmann ay 1.38 times 10 to negative 23. Okay. Another constant yan. Sa calculator, nandun naman siya. Okay. Yan lang kasimple. 1.38 times 10 to negative 23. Kung sa calcul, pindutin nyo na lang yan. Ang temperature natin is, ilan ba? 27 siya, di ba? Dapat naka-Kelvin. Kaya, 27 plus 273. Kelvin dapat lagi yan. Again. Then, ang bandwidth natin is 10 kHz. Be careful against a unit. Then, 4.14 times 10 to negative 17 watts. And then, yan na yung noise power. Diba? Ang dali lang, KTB. Parang LTV lang, lugaw, tokwa, baboy. Pero yung K na to ang kanin. Sa mahilig mo kanin. Okay? Pwede rin naman na noise power in decibel 4 with respect to 1 milli. Kaya 10 log 4.14 times 10 to negative 17 watts. Then 1 times 10 to negative 3 watts. Natin is negative 133.83 dBm. Kaya balikan at huwag kalimutan ang decibel. Kaya KTB. Noise power or thermal noise. Okay? Noise. Next problem. Ganun din naman. For an electronic device operating at temperature of 70 degrees Celsius with a bandwidth of 10 kHz, determine the thermal noise power in watts and in dB. Mas parehas lang din kanina. Ang naiba lang ay yung temperature na given. Still, sagutan natin. KTB is noise power. 1.38 times 10 to negative 23. Ang temperature natin is 17 plus 2
73. By the way nga pala, itong 70 na to, actually ito yung room temperature sa ibang bansa o sa US. Okay? Sa reference book, madalas kasi 17. Room temperature yan. Pero sa atin, halos ang room temperature is nasa 27 degrees Celsius yan. Okay? Pero kung halimbawa, depende sa book, kapag sinabi na room temperature, pwedeng ang gamitin natin is 17 kasi yun yung reference. Lalagay nyo na lang, inonote nyo, halimbawa sa problem, hindi given yung temperature, pero hinahanap yung noise power, inonote nyo na lang na parang okay, na at 17 degrees yan, room temperature, inonote nyo yan kung halimbawa okay, kung wala lang naman times, ang bandwidth pa rin ay 10 kilohertz. Then, multiply lang. At ang sagot natin, BAP is 0.002 times 10 to negative 17 watts. Ang noise power in decibel form with respect to 1 milli. Compute na lang. Tingnan ko pares. 1.33.98 dBm. Okay, negative. Ching. Yan yung sagot natin. Diba? Madali lang naman yung shot noise and then noise power. Ito yun. Pero syempre, may mga additional problem pa tayo kaya tutok lang sa mga susunod nating video. Okay?